US Visa Application Center or VAC Online Appointment Step-by-Step Guide 2024. Hello everyone, this is the Swanberg channel. Welcome back. In this channel, we share tips on how to videos, motivational quotes, and vlogs. Watch our video until the end so you won't miss any details. In this video, ang pag-uusapan natin ngayon ang US Visa Application Center or VAC. Ano nga bang layunin nito, kailan ito nagsimula at higit sa lahat, ang step-by-step guide kung paano gumawa ng online appointment. Tara, panoorin natin ang video na ito. Ano nga ba ang Visa Application Center? Ang US Embassy Visa Application Center or VAC ay nagsimula noong September 28, 2024. Sa VAC ay doon gagawin ang iyong photos at fingerprinting. Ito ay bago pa magsimula o bago ganapin ang iyong US Visa interview. Sa VAC also ay dito mo makukuha ang iyong passport at dito ka rin pwedeng magpasa ng interview waiver at magpasa na iyong 221G documents. Lahat ng mga nabanggit ko ay free mo lang ito na makukuha o walang bayad. Ang VAC ay matatagpuan sa Parcal Building 8, Level 3, Diosdado Macapagal Boulevard, Parañaque City. Ipapakita ko dito sa screen ang kanilang address. VAC Step-by-Step Guide Online Appointment. Step 1. Gumawa ng online account o profile sa VAC system. Ilalagay ko yung link ng website para sa pag-book ng online appointment sa VAC. Papakita ko dito sa screen. Pag click mo yung link na yun, pupunta ka sa portal na ito. Makikita mo ang immigrant, non-immigrant at US Citizen Service. Since ako, in-applyan ko ay US Spouse Visa, ang clinic ko ay Immigrant Visa. Step 2. Visa Login. Pagka-click mo ng immigrant ay mapupunta ka sa Visa Login. I-click mo yung Visa Login. Step 3. Sign up to create an account. Pagka-click mo ng sign up ay makikita mo ito. Maglalagay ka ng username, password, email at lahat ng mga kailangan dyan at mga tanong ay dapat mo sagutan para ka makapag-proceed sa next step. Step 4. Start an application. Sa step na to ay kiklik mo yung start application at mapupunta ka sa page na ito. Sa page na ito ay ilalagay mo ang iyong buong pangalan, ang iyong passport number at ang iyong mailing address o current mailing address na kung saan kung ikaw ay papadeliver mo ang iyong passport ay yun ang ilalagay mong mailing address. At dapat maging maingat ka rin sa paglagay ng iyong pangalan at ang iyong passport number dahil kung ikaw ay magkamali ay kailangan mong mag-email sa kanila sa VAC system at para sila yung mag-ayos nito. Visa options. Pag ikaw ay napunta sa page na ito, ang i-click mo ay ang appointment by NVC kung ikaw ay nabigyan ng interview letter at may date na ito. Pag ikaw naman ay na-expedite lang at walang interview date, ang pipiliin mo ay immigrant available family. Ipapakita ko dito sa screen ang sample ng email na galing sa NVC na sila ang nagbigay ng interview date at ang isa naman ay ang email kung saan na-expedite lang sila ng NVC. Step 5. Visa Class Tag. Sa step na to or sa page na to ay mamimili ka kung anong category ka, kung ikaw ba ay CR1 o IR1 o kung anong visa ang ina-applyan mo. Step 6. Additional option. Sa step na to or sa page na to ay lalagay mo ay yung DS-260 confirmation number. Step 7. Interview waiver. Sa page na ito ay kailangan mo i-click ang yes kung ikaw ay meron ng interview schedule. Step 8. Manage dependents. Sa step o page na ito ay kung ikaw ay may CR2 o IR2 na dependents ay pwede mong i-add sila dito. Pero kung wala naman ay mag-proceed ka na sa next page. Step 9. Document delivery option. Sa step o page na ito ay kailangan mong mamili kung paano mo marireceive ang iyong passport with visa, kung ito ba ay for pickup or for premium delivery. Para sa premium delivery ay magbabayad ka ng 430 pesos at kung pickup naman ay kukuhanin mo ito sa Parcal at ito ay walang bayad. Step 10.
single or family payment option. Sa page or step na to ay kailangan mong ilagay ang iyong case number. Step 11. Applicant schedule OFC appointment. Sa page na ito or sa step na to ay kailangan mo nang mamili ng date at time para sa iyong VAC appointment. Ito ay ang para sa photos mo at sa fingerprinting. Reminder, sa page na ito kung saan ikaw ay nagbubook ng iyong VAC OFC appointment, pag ikaw ay scheduled ng NVC ang iyong interview date ay mapoproceed ka na sa appointment confirmation. Pero pag ikaw ay expedited ng NVC, ibig sabihin na wala ka pang schedule na interview, ikaw mismo ang magbubook nito. At pagkatapos nito, pag nabook mo na interview mo, ay mapoproceed ka na sa next page which is appointment confirmation at makikita mo doon lahat kung ano yung mga dates na pinili mo para sa iyong VAC at para sa iyong interview appointment. Step 12. Appointment confirmation. Sa step na to ay makikita mo na ang iyong appointment confirmation kung ano yung mga dates na pinili mo para sa iyong VAC o para sa iyong interview date. Ang gagawin mo nito ay isa-save mo as PDF at ipapaprint mo para may copy ka rin at yung dalawang copy ay dadalhin mo yan para sa iyong appointment schedule. Yan po yung 12 step-by-step guide para po sa Visa Application Center or VAC. Mga documents na dapat dalhin para sa iyong VAC or VAC appointment. Appointment confirmation letter, passport, DS-260 confirmation page, and the MRB receipt or ang visa fee. Pagkatapos ang makapag-book ay makaka-receive ka ng email notification para sa iyong appointment confirmation at makikita mo rin sa homepage ng VAC system ang iyong appointment. Huwag kalimutang ipaprint ang appointment confirmation na sinend sa iyo sa email. Ito ay dadali mo sa araw ng appointment mo. Yan po yung 12 step-by-step guide para po sa iyong VAC appointment schedule. Sana po ay may natutunan po kayo at kung meron po kayo mga question ay mag-comment lang po kayo sa comment section sa ibaba. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, share at mag-subscribe po sa The Swan Vlog channel. Magkita-kita po tayo sa susunod ko pong video. Marami pong salamat. God bless.